Sa pangalawang topic ho natin, mga kababayan, tahasan po na sinabi, ano po, nirekto. Pinas, binaon sa utang ng Digong administration. Kumbaga, mga boss chief amo, sir, ang nangyayari ho ngayon, yung mga nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no? Yung pagkakabaon sa utang, sino ho ang pumapasan ngayon? Ang pangkasalukuyan pong presidente, mga kababayan. Basahin ho natin ito. Ayan Abante News, August 5, 2024. Pinas, binaon sa utang ng Digong administration. Ano sabi dito? Basahin po natin. Abante. Anyway, dumako tayo. Ako, ito si Roque. Anyari sa iyo, Roque? No? Mga bossing. Harry Roque. Suspect na. Grabe, ano? From ano daw ho siya? Resource person. From resource person, mga bossing, ngayon, si Harry Roque po, mga kababayan, pagkakaintindi ko po isa na sa person of interest ho. Isa na sa kumbaga, taong minamanmanan ho, mga kababayan. Ayan. Memorandum from the Secretary, mga bossing. DOJ ho. Kagawaran ng katungkulan, katarungan, Department of Justice, Manila. Nandiyan, nakasulat, para kanino? Bureau of Immigration, mga bossing. Mga harangan talaga, Yung mga balak o nagtatangka na lumabas ng bansa, nako, mukhang bumalabs pa sa pagkakataong ito. Para kanino ho itong memorandum na ito? Kanino ipinapabigay? Para daw po kay Norman Tangsinko, Commissioner, Bureau of Immigration. Ano daw po ang subject? Pakay, Immigration Lookout Bulletin Order for Porac, Pampanga Case Persons of Interest. Persons with S ho, mga kababayan. Ibig sabihin, marami ho. Which is, alam ko naman po, nakikita nyo dyan sa monitor, sa screen. Ayan, 12 ho, mga bossing. No? This has reference to the issuance of an Immigration Lookout Bulletin Order, o ILBO, against the following complicit individual in relation to the cases against the illegal Philippine offshore gaming operator, POGO, incorporator and corporates officer of Lucky South 99. Nandiyan si Roque, Whirlwind Corporation, who were raided in Porac, Pampanga for potential violation of anti-trafficking law. Nangunguna ho dyan, mga bossing. Yung paulit-ulit na binabanggit po doon sa Congress, Cassandra Ong o si Cathy Ong, mga bossing. Hindi ito yung Cathy, ano ba yung binag? Wala yun. Gusto lang maging vlogger, mga kababayan, yung binag na lumabas kay Maharlika. Tingnan nyo ho yun. Sa mga susunod na panahon, pag humina na yung issue ron, vlogger na lang ho yun. Biglang, welcome to my vlog. Eto, Cassandra Ong. Yung lagi ho, o yung nababanggit sa Kongreso. At sinamahan daw po ni Roque doon sa head ng ano pangalan nun? Yung isa, yung sa head doon, para mag-lobby, Catherine Cassandra Leong. Pangalawa, number 2, Herminio Harry Lopez Jr. Roque. May nagsabi sa akin, wala naman si Harry Roque dito. Kasi ang nabasa lang daw nila, Herminio Lopez. Ayan, Herminio. Tapos may ganun, Harry Lopez Roque Jr. O si Harry Roque ho yan, mga bossing. Diba? Siang Tan, Xiang Tan, Jinggu, Stephanie Mascarenas, Michael Bryce Mascarenas, Zhang Ji, Duan Renwu, Raymond Calyon Ko, Randall Calyon Ko, Dennis Cunanan. Ito si Dennis Cunanan. Ito po yung sinabihan niya. Yung sinabihan ho ni Senator Jinggoy Estrada na you're a liar. No? Sinungaling ka, harap-harapan po.
A precautionary hold departure order will likewise be filed at the office of the executive judge pending preliminary investigation. Considering the gravity of the possible charges as well as the wide media coverage and public attention this has gained over the past month, there is a strong possibility that above-mentioned nationals may attempt to place themselves beyond the reach of the legal processes of the department by leaving the country. Baka tumakas. Ano? Kaya ho, mga bossing, nako. No? Kung iniisip nitong 12 na to, alam ko yung si Catherine o Cassandra Ong wala sa Pilipinas yun Pero yung Herminio Harry Lopez Roque Jr., nasa loob ng Pilipinas yan. Mukhang bumalabs, makalabas ito. No? Kasunod na po niyan, mga kababayan, yung hold departure order. Talagang hindi na makakalabas ng bansa. Bakit ho? Bakit ganun, Mark? Nung una, paulit-ulit, si Herminio, si Harry Roque, paulit-ulit doon sa Senado. Ako po ay pumunta dito bilang resource person, ginaganon niya si Senator Risa Ontiveros, mga kababayan. Doon ho sa Kongreso, mga bossing, hindi ho umubra yung pagkakasabi o yung sinasabi paulit-ulit ni Herminio Lopez Roque, mga kababayan. Hindi umubra yung resource person ako dito. Ngayon po, ang bagsak ang ending, person of interest. O kailangan po nilang magpaliwanag ng maigi, mga kababayan. Ilang beses po? Ilang beses nadawit ang pangalang Harry Roque, mga bossing, sa Pogo. Mahaba ang connection. Biruin nyo ho ito mga bossing, nag-umpisa po doon sa Alice Guo, medyo dyan lumaki. Dyan naging maingay po yung hearing sa Senado sa Pogo, mga kababayan. Biruin nyo, umabot Harry Roque. Nung unang mga pagdinig lang ho, maaari, pwede, posible na ang pangalan ni Harry Roque dito ay Dawit. Tingnan nyo po kung saan umabot, Pati po yung bahay na nakapangalan daw po sa PH2. Na ang mga incorporator, sila din ho, mga bossing, sino po yung nakita doon sa loob ng bahay na yon? Kung hindi ako nagkakamali, isang incheck at ibang lahi, mga bossing. Yung lalaki yata. Basta isa doon sa nasa loob ng bahay na nagmamay-ari daw po ay PH2 na ang incorporators. Sila Harry Roque din po, mga kababayan. Isa, kumbaga, siya? IT manager ng Pogo. Kaya ho, mga bossing, yung sinasabi at paulit-ulit nilang pagtanggi na, nako, huwag nyo kaming i-link dyan sa Pogo na yan. Kaso po, pagkakataon lang, sa dinami-dami nga naman, tama ang ating Senadora Risa Ontiveros, sa dinami-rami ng bahay, nataon pa na yung IT manager ng Pogo, doon pa sa oblo ng bahay ni Harry Roque, nakita. Sabi ni Joseph Birata, isasama kaya ni attorney yung travel buddy niya sa kulungan? Nagtatanong lang po. Ay naku, in case ganun ho ang mangyari, ayaw naman ho natin pangunahan na mao-oblo si Harry Roque, mga kababayan. Tingin ko, madami naman pong volunteer doon sa oblo na posible kung sakali o kailangan na kung ang gamot ni Harry Roque sa kanyang diabetes, insulin, madami pong doon, mga kababayan. Madami po na posibleng mag-volunteer po para magturok o mag-injection ng insulin kay Attorney Harry Roque, mga bossing. Kung ang iniisip nyo naman po, pagpasok ni Harry Roque sa loob, mahilig yan sa mahilig yan na, kumbaga, parang challenge lang po, di ba? Mga kababayan.
Mahilig magpa-challenge yan. Yung nakita naman natin kay Ronnie Liang. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Doon po, mukhang may enjoy. No? Magiging pangmalawakan challenge na ho sa Oblo yun, mga kababayan. At siguro hindi na natin pwedeng tawagin challenge yun eh. No? Kasi yung kapag sinabing challenge, tingnan natin kung mapapatopless natin itong si Ronnie Liang. Doon ho, mga kababayan, kusa na pong nakatopless yung mga tao doon sa Oblo. Di ho ba, mga kababayan? Kaya siguro, it's more fun. No? It's more fun sa Oblo. Oh. Di ho ba, mga bossing? Siguro, maghahanap po sila ng ibang pagkakatuwaan dyan o ibang pagkakalibangan dyan. Uulitin ko, mga kababayan, ayoko naman po na pangunahan na sabihin na mao-Oblo si Harry Roque, Herminio Harry Lopez Roque Jr., mga kababayan, mga bossing, kaso po, pag ito, hindi nila naipaliwanag ng maayos. At nahalata na sila ay nagdadahilan lang. At nahalata na yung mga dahilan ho nila walang kakwenta-kwenta. Malamang sa alamang ho. It's more fun in Oblo. Ano ho, mga bossing? Ayan, may pagmamanman na, no? Kay Harry Roque. Mamanman na siya. Titignan na, lalabas ba ng bansa? Pupuslit ba ng bansa? Tatakas ba? Sabi naman ni Harry Roque, haharapin ko yung mga yan. Tingnan ho natin. Ano?